Dati, ang mga may Down syndrome itinatago. Pero hindi na ngayon. Bida na sila, kung hindi man sa sarili nilang mga istorya, sa pelikula at commercials pa. Taong 2013, marami ang humanga sa kanya matapos siyang bumida sa isang patalastas. Lahat na pa-smile sa charm ni Kuya Paulo Pingol, merong Down syndrome. Ako si Paulo Pingol, Asik, Antipolo. Van Damme Stallone! Noong nakaraang taon, si Paulo bumida pa sa pelikula. Ano yan? Asenista. At palabas uli ito ngayon, bahagi ng pista ng pelikulang Pilipino, ang star na si Van Damme Stallone. Magiging artista si Van Damme. Kwento ito ng isang ina na supportive sa kanyang espesyal na anak na si Van Damme, na pangarap namang maging action star. Nahirapan ka ba? Hindi po, konti lang. Tinatalakay rin ng pelikula ang relasyon ng magkapatid kung saan ang isa may Down syndrome. Hindi raw biro mag-alaga ng mga batang may ganitong kondisyon. Iba yung tiyaga at pasensya ang kailangan. Lalo na para kay Jeremy na makailang ulit nang nawala. Hyper at active daw kasi talaga si Jeremy. Nung minsan nga raw naglayas, nakarating pa ng airport. Kasi yung isang anak ko nasa Japan, bumabiyahe kami. We go to Japan, we go to other countries. Kasama siya minsan, pero yung alone, he has never done that. So, hindi niya alam na may mga bagay na hindi niya pwedeng gawin mag-isa. Nung tinanong namin, saan ka pupunta? Airport, bakit? Gusto niyang bisitahin yung ate niya sa Japan. Kaya para hindi na mawala pa ang nakatatandang kapatid niyang si Penny, todo bantay kay Jeremy. Maliban sa roommate sila, lagi rin daw kasama ni Penny si Jeremy, kahit pa sa kanyang mga personal na lakad. Another thing that we like to do is pag nagde-date ako on weekdays or weekends, lagi siyang kasama. Most of the time, kasama namin si Jeremy. And wala namang problema, we really enjoy na nandun siya. Sa tuwing aalis naman daw si Jeremy, may dala itong identification cards. Laging handa sakaling mawala. Tinuruan namin siya to memorize 6 things that you need to bring to the airport. Passport, ID, bow, money, ticket. Siguro bakit hindi kami kasing protective ng ibang parents, hanggat hindi mo susubukan o bigyan ng pagkakataon, hindi mo malalaman kung anong kakayahan nila. Kaya nga, sinasabi namin sa mga ibang mga magulang, explore nyo lang kung ano yung mga opportunities na pwede niyang gawin. Tignan nyo, try and try. Kung mag-fail, okay lang. I mean, if people frown on him, okay lang yan. Pero makikita at makikita mo rin yung kanyang skill. Para matutong tumayo sa sariling paa, in-enroll din daw nila si Jeremy sa isang special education o SPED school. Hinayaan din daw nila itong magtrabaho sa laundry shop para matutong makihalubilo sa ibang tao. This year, Jeremy worked sa laundry shop near our house. Nag-OJT siya doon. So, tumulong siya mag-mop ng floor, magpunas ng table, tapos nag-a-assist din siya sa mga customer. Very positive naman yung reaction ng mga tao sa pagsali ni Jeremy doon. Sports-minded din daw si Jeremy. Sumali sa Special Olympics sa Singapore, kung saan nanalo siya ng bronze medal sa long jump at ribbon award din naman sa 100-meter dash. Takbo siya. And then he stopped in the middle. Yung mga bata nauna na sa kanya. Tapos tumingin siya sa crowd. Tapos gumanon siya sa amin. Tapos kami nung ate niya, iyak daw kami. It was just so overwhelming and nakaka-touch to see Jeremy part of something. Gayunpaman, meron pa rin daw mga ilang hindi nakauunawa sa kanyang sitwasyon. There was a time that we were invited to do this fashion show na yung siblings would walk together. So it was me and Jeremy. Backstage, we were preparing. Tapos yung mga models, they were saying na parang, paano ba to? Baka kagatin naman kami. Baka tulak kami off the stage. Tapos tatawanan sila. I was so angry. I saw firsthand na yung mga tao, akala nila na ganun si Jeremy. Ganun yung mga...
Basta hindi nila naintindihan yung Down syndrome. Hindi ito sakit, hindi ito nakakahawa. Ito ay isang kondisyon. Genetic disorder nga ang nangyayari dito, gawa ng normally 23 pairs of chromosomes tayo dyan. Pagka nagtalik ang magulang at saka nabuo ang sperm at saka ang egg, 23 kaagad na lalabas yan. One is coming from the mother and the other one's from the father. Yung number 21, instead na pares, may tumalon na isa, naging tatlo. Kung mapapansin nyo yung mga batang may Down syndrome, di ba magkakahawig sila. Kasi pare-pareho yung kondisyon na yun. Kaya trisomy 21 ang tawag dyan, or Down syndrome. Kasi yun ang pangalan ng doktor na nakadiskubre niyan. Bilang SPED teacher, kabisado na raw ni Jenica kung paano dapat pakitunguhan at turuan ang mga may Down syndrome. Ang kanya mismo kasing 19 anyos na kapatid na si Jana, may ganito ring kondisyon. Bakit ako teacher ngayon? Malaking factor doon si Jana. Siguro dahil bukod sa kanya, marami rin akong naka-interact or nakasalamuhan ng mga iba't ibang bata na may special needs or kahit bata lang, oo. Kahit wala nga raw si Jenica sa loob ng silid-aralan, nagagamit pa rin daw niya ang kanyang propesyon sa kanilang tahanan. Magtuturo na pwedeng gawaing bahay or pagbabasa. Kunyari meron siyang, di ba pag anan kang dance sa school, kami yung nagpa-practice or parang kami yung tinutulungan ko siya maghanda doon sa meron silang talent show. Dahil dito, si Jana gusto na rin daw maging guro. Gusto ko po, teacher. Idol mo ba si Ate Jenica? Yes. Siya is best teacher. Best teacher, wow. Isa sa paboritong bonding nilang mag-ate ang sumali sa mga pageant para sa mga PWD o persons with disability. Yung mga contest, meron siyang Miss Possibility, sumali siya doon. Yung Miss Possibilities ay isang pageant for children with special needs. Samantala, parang aso't pusa naman daw noon kung mag-away ang magkapatid na sina David at Luisa. Si David kasi malimit daw magselos noon kay Luisa na may Down syndrome. Madalas daw kasing nasa kanyang ate ang atensyon ng kanilang mga magulang, kahit pa si David ang bunso. Dati nga, di ba, di ko pa naiintindihan na si ate ganon. Hanggang naunawaan na raw ni David na magkaiba sila ng kanyang ate Luisa. Nung medyo tumatanda na ako, medyo nagigets ko na kung ano yung meron si ate. Kasi continuous naman yung paalala nila daddy, tsaka ni mama, kung ano yung meron. So, yun, nung nalaman ko na, mas naging understanding tsaka patient ako sa kanya. Si Luisa, pinalaking independent ng kanilang mga magulang, napapakinabangan sa gawaing bahay. Higit sa lahat, hindi raw nito nakakalimutang gampanan ang papel nito bilang mas nakatatandang kapatid. Sabi ko si David, ay kabuti, sige mo ng aral. Kung dati, hindi raw sila magkasundo ni David, ngayon, best buddies sila. Ano usually yung pinaka-hobby niyong dalawa? Swimming. Overnight. Kain. Play. Na cellphone ng King. Siyempre, ako si David. Ang idol ni Luisa, ang pambansang Bay, Alden Richards. Crush mo ba si Alden? Apo. Ano nagustuhan mo kay Alden? Bang people po. Samantala, para bigyan ng kaunting kasiyahan si Luisa, pinagtagpo namin sila ng kanyang idolo. Hello, anong name mo? Luisa Nikki po. Nikki, pwede kitang tawagin Nikki? Apo. Ikaw yung kapatid? Hello, nice to meet you. Kamusta? Ako din naman po. Ilan taon ka na, Nikki? 19. You're 19. At ikaw? 15. 15, so mas bunso. Thank you na tidalay ng personal. Si Luisa, abot tenga ang ngiti. Yay! Bilib ako sa'yo kasi alam ko hindi madali. Thank you. Pero syempre, it's the love that's there. Tama ba, no? Love mo ba si kapatid mo? Abo. Gaano mo siya kalab? Siyempre, love. Love na love. Magmahalan lang kayo magkapatid. Abo. And nandito lang naman kami para pasayahin kayo palagi. Lagi manood ng Eat Bulaga at saka Sunday Pinasaya, no? Yeah! Nice to meet you! Hi, Manny, Remy. Ako si Risa. My name is Nana. Men ako na sinyong. Pagkaya ko, Ano mo?
magkakapatid, hindi talaga minsan maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Pero dapat na pag-uusapan ito hanggang nagkakaintindihan. Tanggapin na may kanya-kanya tayong pagkukulang, pero bawat isa espesyal. Nice to meet you. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.